Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa loob ng mini greenhouse ko. So, i-shout out ko lang si Romilyn Clemente. Lately, napakasipag niyang mag-comment. Ayun, maraming salamat sa laging nagko-comment. Ayan. At ito, gusto ko lang i-share ito kasi ito yung gustong makita ni Romilyn Clemente. Yung mga hanging succulents ko. So, ito si, pearl necklace. Meron ako nitong variegated dati. Kaya lang, yung mother plant ng variegated ko nito dati, binigay ko sa kapitbahay namin. Kasi gumagawa siya ng succulents arrangement. Tapos, ang hinahanap niya ay yung mga ganito. Panlagay sa mga, ano ba yun? Mga singit-singit ba? Singit-singit. Yung sa gilid ng mga ng mga pot kapag nag-ano ka ng arrangement. So, ganito yung hinahanap niya. Tapos, yung ito naman, tamang-tama, nakalbo to siya. So, hindi ko siya pwedeng ibigay guys kasi nga kalbo at pangit talaga siya nung, naghanap siya ng ganito. So, ang binigay ko ay yung variegated ko na ganito. Yun yung binigay ko. So, ang natira sa akin ay yung pinropagate ko. Tapos, yung pinropagate ko naman ay hindi ko madalas nadiligan at ayun, nasira din. Yung stem niya nag-dry kasi hindi ko nga madalas nadiligan. Tapos, ito rin pinapabayaan ko rin to dati. Kaya nakalbo siya dito sa gitna. Tapos, siguro mga bandang last year siguro, ng mga bago mag-autumn, pinalitan ko to ng bagong lupa. Bago na yung lupa neto. Tapos, nagtanggal ako ng mga ganito, para i-propagate ba at gawing arrangement. Ayun. Yung natanggal ko dito ay nandun sa dusty rose ko. Nandun sa, sa pot. Tapos, may mga dusty rose na nakatanim. So, nandun sa bahay ang naipropagate kong ganito. So, ito yung pinaka-mother plant na pinabayaan ko dati. Ayan. So, ayan, unti-unti na naman siyang humahaba yung kanyang bagong Ayan. So, ngayon, hindi ko na siya pinabayaan, guys, kasi sayang. Gumanda na naman siya ulit. Tapos, meron ako ditong nakahanging na Ellen. Nilagay ko dito sa ibabaw kasi nga, lagi siyang nasasagi dito sa tray. Kapag may kinuha akong ibang succulents, ayun, nasasagi yung dahon niya. So, nilagay ko na lang siya dito. Ginawa ko na lang siyang hanging. Tapos ayan ito yung magiging hitsura guys kapag painit na ng painit yung panahon. Ito sakit to siya Yung mataas yung humidity. Ayan, nagkakaroon siya ng ganito kahit hindi mo siya diligan. Tapos ito lang to siya. Freebie lang to siya dati guys. Maliit to nung binigay sa akin na freebie. Parang ganito lang siya kalaki Ito. Hanggang dito lang. Ayan. Maliit siya. Tapos, ayan. Padami na siya ng padami. May siya. Ayan may variegation siya. So, ayan. At naghahang na rin siya. Ito dito banda. Maganda So, wala siyang pangalan. Kung anong pangalan nito. Pero, ang alam ko siya. Angel Tears. Kasi, mayroon akong nakita na ganito na nasa home center. Angel Tears yung nakalagay sa pangalan. Yan, variegation. Yan, ang ganda. And then, mayroon din ako dito. Yan. Wala siyang variegation. Ito rin is, din to siya, freebie din to siya. May binili akong pack na succulents pang arrangement. Tapos ito, nakalagay siya sa loob ng pack. Parang ganito lang siya guys na binili ko. Parang ganito lang siya Ano ba yan? Ito, ganito. Dito kasi kapag bumili ka ng yung nakapack na succulents, mayroong mga ganito na sinasali nila. So parang ganito lang siya nung binili ko. Tapos ganito na siya ngayon. Ayan. Kasi mahilig akong bumili ng yung pang-arrangement na succulents. Yun yung hilig kong bilhin. Hindi yung may mga pangalan isa-isa. Kasi nga, mahilig ako guys. Yung gusto kong
succulents arrangement. So, okay na ako yung mga walang pangalan, okay na ako sa mga ganon. Yan. Kaya, yung mga succulents ko, pinapadami ko. Tapos yung iba, mga walang pangalan, kasi nga, ginagawa kong pang-arrangement. Kapag mayroong pumapangit na arrangement, ayun, mayroon akong pamalit. Yan. Tapos, yung dito naman sa baba, ay pinaulanan ko kahapon kasi malakas yung ulan. Diyan sa gilid, ayan oh. Basang-basa diyan sa gilid kasi binuksan ko dito. Yan, para naman mabasa diyan sa gilid kasi sobrang dry na. Tapos dito, ayan, mamaya diligan ko na lang mamayang hapon. Ay may may nabulok na naman, guys. Yan. Pero to, parang tinusok ko lang to dito. Yan, nabulok siya. Tapos, mayroon akong, ruby necklace. Ito. Pinapadami ko na naman ulit yung aking ruby necklace. Kasi, pinapabayaan ko rin to last year. Nandyan lang siya sa labas ng mini greenhouse ko. So, ayun. Nakalbo siya ng nakalbo. So, ito is, na lang to, mga propagation. Tapos, meron din ako doon sa bahay na nakatanim din sa ganito na may mga onslow. At, yung isang pot naman ay may niksana. Yan. Pinapadami ko siya. Ang bilis lang din itong dumami. Yan. Tapos, mayroon akong almond necklace. Nandun sa bahay. Hindi ko rin inaalagaan. Nandun lang siya sa gilid. Hindi ko rin inaalagaan. Kahit winter, hindi ko siya inaalagaan. Okay lang din siya. So, hindi ko siya madalas napapansin doon. Yun. So, next time, ipakita ko yung ko, nandun sa bahay na, ewan ko kung buhay pa ba siya ngayon. Hindi ko na kasi nakikita kasi hindi ako madalas nagpupunta dun sa kabila kong patungan. Madalas nandito ako sa mini greenhouse kasi nga, nagtatanggal ako ng mga damo dito sa bukid, ayan. Yun yung ginagawa ko. Kaya madalas nandito ako sa kaysa nandun ako sa bahay na tinitingnan ko yung mga succulents ko doon. So, mas madalas yung nakikita kong succulents ay yung nandito sa mini greenhouse. Yun. Tapos, ito oh. Malaki na yung ating Dix Pink. Yun. Malaki na talaga siya, guys oh. Yan. Sana yung mga dahon ay mag-success tayo na gawing propagation. Kasi gusto ko rin to siyang paramihin, si Dix Pink. Marami na kasi akong takasago. Ito, marami na kasi akong ganito. Kaya gusto ko Dix Pink na naman. Yung gusto kong paramihin. Tapos ito, mayroon na ako nito, si party dress. Marami na rin ako nito. Yan, yung nila, yung kulay nila, unti-unti nang nag-fade. Tapos, itong si takasago ay ganun pa rin yung kulay. Yung pagka-pinky niya ay pakalat. Maganda yung pink niya dito sa gilid ng dahon. Pero pag nakita ninyo, pakalat pa rin siya. Yan. Ito mas darker, yung pagka-pink niya sa gilid. Yan, mas darker siya. Yan oh, pagtabihin natin. Ito si takasago, ito si party dress, 'di ba? Yan, guys. Mas darker yung dito sa gilid niya. Pero ayun, i-observe muna natin kasi medyo bago-bago pa. Tapos palaki siya ng palaki. Kasi marami sigurong dito, guys. Yung nutrient kasi nga yung ginamit ko ditong lupa ay yung ginamit ko na dati sa mga pots. So, siguro mayroon pang natirang mga nutrient or mga fertilizer. Ayan. Kaya, yung mga succulents dito, lumalaki sila. Lalo na direct sila sa ground. Mas mabilis lang lumaki kapag direct talaga sa ground. Tapos, ito si, tingnan ninyo tong si moonstone. Diba? Ang laki. Tapos ang kulay ang green. Pero yung niya sa tip niya, ang ganda ng kulay, diba? Ayan. Tapos yung mga ko, nagpipink na siya ngayon unti-unti, guys. Si pink frill. Hindi ko alam kung nakikita siya sa na ganun yung kulay niya. Pero yung gilid ng dahon niya, pinky-pink. Ayan oh. Ayan, diba? Para siyang si neon breaker. Yan. Pero yung dahon ni neon breaker sa gilid, mas curly kaysa dito. Yan, si pink frill. Ang ganda ng bulaklak, oh. Parang nag-heart.
Yan. So, ganito yung mga magandang i-pollinate na mga bulaklak. Yung mga malalaki. Yan. Hindi siya mahirap i-pollinate kapag malaki yung bulaklak. Kaya, kapag gusto ninyong mag-pollinate ng inyong succulents, mas maganda piliin ninyo yung malaking bulaklak. Kaya, yun ang sabi ko, no, na i-condition nyo muna yung succulents ninyo bago nyo gawing mother plant ng inyong mga butong gagawin. Yan. Kasi mas maganda talaga mag-pollination kapag malaki ang bulaklak ng succulents. Ayan. So, hindi ko pa tinatanggal. Yan. Kasi ini-enjoy ko muna yung bulaklak nila. Kaya hindi ko muna tinatanggal. Ayan. Para may accent dito sa loob. Hindi lang puro yung nakikita ko. Yan. So, ayun guys. Kahapon nga pala, nagdilig ako dito ng yung pinropagate kong mga dahon. Ayan. Diniligan ko na nga pala kahapon ng hapon. And then, ngayon makulimlim. Pero, yung is, unti-unti na siyang nag-dry. Yan. Unti-unti na siyang nag-dry. Yan, oh. So, ayan, diniligan ko kahapon. Tapos, i-check natin yung mga nanlagas na mga dahon ng aking titubans. Tingnan natin yung mga natirang dahon na nanlagas. Eto. Mayroon na siyang baby, guys. Hindi ko alam kung nakikita. Ayan, oh. Diba? Mabilis siyang manlagas. Mabilis din siyang i-propagate. Yan. Ang disadvantage kay titubans, kapag mainit na yung temperature, mabilis siyang manlagas. Pero, mabilis din siyang i-propagate. Lalo na kapag yung mga dahon na nanlagas ay hinahayaan mo lang katulad nito, nagkakaroon siya ng mga bagong baby. Ayan. And then, ayan yung mga babies. Ito rin, oh. Ito, diniligan ko rin to. Ayan, kung nakita ninyo, basa. Tapos ngayon, matigas na yung kanyang dahon. Ayan. And then, tingnan natin yung ko guys. Yung pinropagate natin eto. Tingnan natin ulit. Dito natin ilagay. Tingnan natin kung ano na yung hitsura. Diniligan ko rin to kahapon. Ayan guys. Kita na yung baby niya. So, yung tinanggal natin ng dahon ng Crazy Fit Beauty na 7 ay, ayun, wala pa ring nasira dito guys or nagmashi, ganun pa rin. Yan. So, ito may, na siya, may baby na siya, napakaliit na pimple, nakikita ko. Ito rin, mayroon na, ito. Ito siya, mayroon na rin. Yung isa, hindi ko alam kasi natabunan na siya ng lupa. Pero halos mayroon na yata. Ito may na siya, may ugat na siya. So yun. Ang nakikita ko pa lang na may baby ay yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5, ayun. May baby na siya. So dyan yung niya, lugar niya. Yan. Tapos ito, si Neon Breaker. Diba para siyang si Pink Frill? Yan. Itabi natin doon kay Pink Frill. Para makita natin kung ano yung kaibahan ni Neon Breaker tsaka ni Pink Frill. Kasi para silang magkapareha. Lalo na kapag humahaba yung dahon ni Pink Frill. Mayroon akong Pink Frill sa bahay na lang siya. Nagiging compact siya. So, ayan guys, 'di ba? Magkamukha sila. Pero tingnan niyo yung sa gilid, yung curly niya. Yan, 'di ba? Mas yung dahon ni Neon Breaker sa gilid kaysa dito. Yan. So, ayan yung kaibahan ng dahon nila. Para silang magkamukha talaga. So, yan guys, yung natin. Yan. Tapos, ito nga pala, malaki na yung ko guys. Yan, si
lemon rose variegated. Yan. Tapos ito yung mother plant na pumangit last year. Paliit ng paliit. Ayan. Ang dami na naman niyang baby ngayon. So, dyan ako kumuha ng ginawa kong propagation. So, cuttings yung ginawa ko na propagation dyan. Kasi nga, kapag nag-propagate ka ng dahon nito, yung may mga variegation na dahon, i-propagate mo siya. Ang kadalasan lumalabas, walang variegated yung lumalabas sa dahon na baby. Yan. So, kapag meron kayong variegated na succulents, mas maganda i-propagate ninyo sa cuttings. Katulad sa ginawa ko nito. Yan. Hindi ako nag-propagate nito sa dahon. Nag-propagate ako sa cuttings. So, marami siyang baby, diba? So, nagtanggal ako dito ng mga baby. Yan. So, i-cut nyo lang. May stem siya. Yan. Hindi ko na natanggalan ng mga dry leaves. Ayan. Nagkakaroon siya ng stem. So, dyan, i-cuttings ninyo. So, kung gusto ninyo mag-cuttings ng mga succulents, huwag yung masyadong mainit yung panahon. Pwede naman kahit summer. Okay naman siya. Kaya lang kapag summer, medyo mabagal magkaroon ng bagong roots yung inyong succulents na kinatings. Yan. Yan, diba? Marami na siyang babies. Tapos itong isa may baby na din siya. Yan, oh. May baby na siya dyan sa likod. Yan. Tapos, yung kasamahan nito, nandito. Last year kasi, pinagsama-sama ko sila sa isang pot. Ito sila. Ayan, magkasama sila lahat sa isang pot. Yung mga kinatings ko na lemon rose variegated. Kaya lang, pumangit sila ng pumangit. Hindi naman sila lumalaki sa pot. So, ayun, naisipan ko, lagay ko muna sila dito. Saka ko na gawing parang cluster kasi gusto kong mag-cluster sila katulad ng mother plant. So siguro ito hayaan ko muna to sa pot. So ayun. And meron ulit tayo ditong yun breaker. Tapos umukay na naman ulit yung si suyon. Yan, umukay na siya, guys. Nilagay ko rin to siya dati sa malaking pot. Ito, sama-sama sila. Ito rin. Yan. Ano to siya? May isang suyon na maliit yung dahon. Ito siya is malaking variety. Yung dahon niya is malaki. Yan. Sama-sama sila dati. Itong suyon na to. Tapos ito rin. Ayan. Sama-sama sila dati sa isang pot. Kaya lang, parang, ayun nga, hindi sila gumaganda. So, ngayong taon, nilipat ko siya sa tig-isang pot sila. Yan. Para ma-refresh sila ulit at ayun, maganda ulit. So, yun guys, yung natin. Yan. So, medyo nakikita na yung guys, oh. Yan, oh. Yan. Kita na yung mga babies ng ating ruby tent. Yung mga bagong babies niya, kita na. Ayan, yung latest update sa puno na kinatings natin. Tapos yung mga babies niya ay okay rin. Yan. Hindi pa masyadong matigas yung dahon niya. Soft pa rin. Kaya lang, may mga na to sila, ugat na to. So, dahil kadidilig ko lang sa kanila 2 days ago, hindi ko sila pwedeng diligan ng diligan kasi baka masira yung kanilang stem. Magkaroon sila ng stem rot or root rot. So, ko muna sila. Hayaan ko muna silang mag-dry, saka ko na naman sila diligan ulit. So, ayan, paunti-unti lang. Huwag nating ibigla ng diligan. Kasi masisira talaga sila guys, lalo na kapag mainit yung panahon. Ayun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!